Hindi sana ako mag-overtime ngayon kasi nga magpahinga ako kasi marami na yung pera ko kabayan. Lagi na lang kasi ako nag-overtime eh. So, wala akong magagawa kasi pinilit ako ng foreman at saka yung engineer ko. Sabi nila mag-overtime ka bukas. Sabi ko, sir, hindi ako mag-overtime kasi gusto ko magpahinga. Marami na kasi yung pera ko. Sabi nila, na nagalit man sila kabayan kasi nga kailangan talaga nilang ng pinakamagaling na electrician. Gusto niya na pupunta ako sa trabaho kasi walang magagawa yung mga kasama ko pag hindi ako pupunta. Nagbabalik na naman si Boy Cubos, ang pinakamagaling na electrician dito sa abroad at hindi basta-basta gumawa. Oh my goodness. Kabayan, tingnan nyo muna yan ha. 3 tao yan naglakad. 3 tao. Tingnan nyo yung nasa huli kung sino yan. Tingnan nyo. Pamilyar yung nasa huli. Tingnan mo kabayan, ang astig no. Pinakamagaling na electrician yan sa abroad no, nasa huli. Ngayon, sabi ng engineer ko at foreman ko, kailangan ka namin kasi overtime. Sabi ko, hindi talaga ako pupunta. Pero nagalit sila at pinilit talaga ako. Sabi ko kasi, marami na akong pera. Marami na akong perang naipon kasi nandito ako sa abroad at lagi ako nag-overtime. Gusto ko magpahinga. Pero nagalit sila kasi nga, wala ang magagawa. Ngayon, kailangan talaga na mag-wiring kami kasi nga kailangan talaga na mapamatapos ngayon. Kasi ito lang yung time na malaki yung oras. So, sabi ko na, kailangan nyo ba talaga ng pinakamagaling? Sabi nila, kailangan ko, Boy Cubos, ng pinakamagaling. Kasi kung wala ka doon, baka hindi matapos ang trabaho. Tapos hindi standard. Alam ko na pang-international yung gawa mo kasi pro-electrician ka. So sabi ko sa sarili ko, sige sir, sige, okay, pupunta ako. So ngayon, nasabi ko sa sarili ko na magkaiba talaga yung Pilipinas at saka abroad. Kasi ngayon, isipin nyo, meron akong sasabihin sa inyo, yung iba natatakot mag-abroad, basta iiwanan ng asawa. Magkaiba talaga kasi nga, dito yung overtime ko ngayon, umabot ng 3,000 pesos yung overtime ko, 8 hours. Samantala, naisip ko kung nandyan ako sa Pinas, hindi aabot ng 3,000 pesos yung overtime. Tapos, grabe pa yung overtime dyan. Patayan pa yung overtime. Halos hindi ka makatulog sa overtime. Tapos dito, relax lang ang overtime. Tingnan mo naman ang galawan. Oh. Nandyan lang ako sa gilid. Kaya, tama din pala na pumunta ako dito. Kasi kung wala ako, walang matapos. Kasi yung mga kasama ko, hindi nila kaya talaga pag wala ako. Alam ko kabayan na mahirap talagang overtime dyan sa Pilipinas kasi nakatry ako. Yung overtime dyan, karamihan, gabi. Grabe yung bilar mo, wala kang tulog, lumalalim yung mata mo, sumusudlot na yung mata mo, hindi ka pa rin makaipon pag dyan ka mag-overtime. Pero dito ka ba, overtime ako, tingnan mo, araw tapos 3,000 pesos yung overtime ko, samantala sa Pilipinas hindi ko yan makukuha. At saka yung nagsasabi na iiwanan ng asawa, kasi may nag-comment na, natatakot ako mag-abroad kasi yung 2 kong anak, baka pag uwi ko, maging 3 na. Huwag kang matakot kasi kung marami kang pera dito sa abroad, bibili ka ng babae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na babae, walang problema. Pwede ka pa mga asawa ng 2, 3, 4 kasi may pera. Ang pera ngayon ka ba, ng mga tao ngayon, umiikot na lang sa pera. Pipiliin ka ng babae ka, kahit pangit ka pa dyan, ang mukha mo, pangit yung mukha mo, pipiliin ka pa rin ng babae. Kasi nga, yung babae ngayon, kailangan na nila na mabuhay sila. Ito na yung panahon ngayon. Umiikot na lang sa pera ngayon. Ikaw, kung wala kang pera, mahirapan ka mag-asawa. No? So, kahit pangit, pwede mag-asawa, basta may pera. Tapos, trabaho ka lang, katulad sa akin. Tingnan mo. Yung mga galawan kasi dito, pang international, na tingnan mo. Oh. So, ngayon, mag-abroad ka, mag-apply ka, pumunta ka na sa agency, magpasa ka ng papel, mga resume mo para maka-abroad ka. Maraming agency dyan. So yan yung mga advice ko. Oh my goodness, hindi basta-basta.